puntahan natin si ano, yung na-ospital. O tingnan niyo ho ito, si Attorney Medaldea, Medjaldea. Ano po ang balita? Sinugod po ng ambulansya sa ospital. Attorney Salvador Meljaldea, isinakay sa ambulansya. Ang sabi ho dito, mga kababayan, pagdating pa lang sa ICC, medyo masama na ang pakiramdam. Ano po? Uulitin ko ha, mga kababayan. Bago natin inumpisahan itong live na ito, binanggit ko na yung title po na nasa thumbnail isang topic po yun. At yung title po na nasa ilalim sa YouTube ibang topic naman po, mga kababayan. Ngayon, isinugod po si Attorney Salvador Meljaldea, isinakay sa ambulansya. At paniwala ko po, yun, kasi mabigat kapag ka-stress na stress ka, talagang bigat na bigat. At yan, sabi nga ni, sino ba yun? Nakita ko dagdag paawa, sabi ni Denzabol TV 2.0. Yan din ang iisipin ng kapwa natin Pilipino. Pero baka naman talagang masama na ang pakiramdam ng tao. No, kasi sama-sama po yung stress, sama-sama po yung hirap, yung kulang sa tulog, yung nag-iisip ka paano masusolba, mareresolba yung problema nila. Tapos sa Pilipinas, merong impeachment na kakaharapin. Si BP Sara, lahat-lahat po yan. No? Ngayon, nagagalit po yung mga DDS. Alam nyo kung ba't nagagalit? Sabi nila, kasi binalita po to ng ABS-CBN, ibinalita po ng GMA, pinakita lang po yung ambulansya na lumalabas doon sa ICC. Sabi, naku, wag kayong magbalita kung hindi naman kompleto. Yun lang yung natanggap nila Yun lang yung nakita nila. At least, may ipinakita sila na balita na may isinugod sa ospital. At yun nga, si Attorney Salvador Medjaldea. Di ba? Kagaya na lang sa dating Pangulong Duterte. Di ba nung isinugod o yung dinala sa ospital? Kinalaunan sabi naman okay na po. Chinek lang po namin yung kanyang mga vital signs. Chinek lang po namin kung ano po yung kalagayan niya. Para habang nandito siya sa ICC, alam namin na siya ay maayos ang kalagayan. Ngayon, chinecheck ko namin. Ito, 3 oras na makalipas. Hanggang ngayon, wala pa din kaming nakikita. Ayan lang po talaga. Medjaldea taken to hospital in the Netherlands. Former Executive Secretary, lahat po, ganyan pa. Pero nabanggit nga na bago pa lang pumunta doon sa ICC, masama na ang pakiramdam. At tingin ko siguro, yung sakit ng ulo, tapos nandiyan yung hindi ka na hindi ka na nakakainom ng tubig gaano dahil nga isip ka ng isip, lakad dito, lakad doon, pagod, stress, Sabi, mahirap na po kasi paniwalaan mga sinasabi nila. Sabi, hindi kami, naniniwala kami. Diyan sa mga mainstream media, no? Naniniwala kami diyan. May mga malalaking Beruin mo, ewan ko kung ano yung sinasabi ho nila. Fake news na naman kayo. Nagpakita lang nagpakita, ambulansya lumabas doon. Sabi, fake news kasi kayo Sabi ko, ano fake news doon? Pinakita lang, pinaalam sa publiko ng Pilipinas na merong isinugod sa ospital. Paano naging fake news yun? Di ba? Kasi ang nangyari dito sa mga to, puro yung mga vlogger na lang po nila ang tama para sa kanila. Di ba, Chi? One squad forever? Di ba, MaxSafe? Stress na yan kung papaano maipapanalo yung kaso. Sabi ni Ricky Magdatu, pressure yan dahil alam niya may paglalagyan siya, no? At lahat na bank account, mahalungkat at open bank account, kung saan galing ang pera nila. Baka masama pa yung sa BP Sara, no? Kasi di ba meron pang isang pinapa-request o nire-request ang dating Senador Trillanes na buksan, bulat-latin, yung joint account
ni Vice Presidente at ni Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yun, di ba? Pinapabuksan din ho yun ni Trillanes. Pero ang alam ko, ewan ko lang, pinapabuksan din ba yung joint account ni ni sino ba yun? Si Roque at saka ni AR de la Serna? Ang kauna-unahan yata sa Pilipinas na hindi mag-asawa, hindi magkapatid, hindi magnanay, hindi magtatay, pero may joint account. Hindi naman siguro ho. Anyway, tingin ko magiging okay naman to si Medialdea, no? Kailangan lang siguro nitong pahinga. At nandiyan, sabi nga nung iba, pwede ka na umuwi. Total naman nandiyan si Roque, no? Gusto ni Roque na maging legal counsel ng dating Pangulo. Pwede ka na umuwi. Bawasan mo na yung stress mo. O magpahinga. Total, nandiyan naman daw si Harry Roque. Mga kababayan. Tanggalin ko na to. Ayan ha. Baka sabihin nyo, fake news ang sinasabi mo. Galing na nga sa ABS-CBN, galing na sa GMA. Meron pang ipinakita na ambulansya na lumabas. Tapos hindi na po kami naniniwala sa inyo, GMA. Saan kayo naniniwala? Sa mga vlogger ninyo. Tapos makakarinig tayo ng balita. 20, higit sa 20 vlogger. Yan, maganda yan. Siguro next week yan. Higit sa 20 vlogger ang minamanmanan at posibleng makasuhan. Nako po, lagot na. Saklap nun, mga bossing. Balikan ho natin ito, mga kababayan. Dahil po doon sa, ano tawag doon? Dahil po doon sa pag-atras ni Menardo Guevara, no, Solicitor General ng ating gobyerno na pag-iwas, ito po, ang DOJ. Matapos umiwas ng OSG, DOJ tatayong counsel ng government sa petisyon ng mga anak ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kapag kaganyan naman po at alam mo na kaya mo ipanalo, mga bossing, chisiw lang, no? Kaya lang, talagang iisipin ho, mga bossing, ng mamamayang Pilipino na si Menardo Guevara kaya hindi tumuloy at ayaw ipagtanggol ang gobyerno dahil ang makakalaban ay mga Duterte na kanyang mga kaibigans. Basahin ko Boss, pangit yung minamanmanan, dapat kasuhan. Kung may probable cause. Baka doon na din ho ang punta niyan. Baka next week